Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Borromeo. Taong 1969, Badian, Cebu. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa isang liblib na lugar nakatira itong si Borromeo. Nasa pangangalaga pa siya noon ng kanyang mga magulang kahit siya ay merong edad na. Medyo hindi madaling pasukin ang lugar noon nila Borromeo gawa ng hindi pa maayos ang daan patungo sa kanila. Kung nanaisin mong pumasok sa baryo nila Borromeo, kailangan mong gumamit ng kabayo o kalabaw sa iyong paglalakbay. Hindi mo ito pwedeng lakarin sa kadahilanang may kalayuan ang kanilang barangay. Ang tanging kabuhayan noon nila Borromeo ay ang pangunguha ng mga isda sa isang talon di kalayuan sa kanilang tahanan. Kapag hindi sila nakakapunta ng talon, pinipili nilang magsaka ng kanilang mga itinatanim na gulay at iba pang bungang kahoy na maaaring magtawid sa gutom ng kanilang pamilya. Pang-apat sa magkakapatid itong si Borromeo. Siya lamang ang inaasahan noon ng kanyang ama, gawa ng ang apat sa kanyang mga kapatid ay purong may kapansanan. Dahil sa ganoong sitwasyong kinalalagyan ni Borromeo, hindi niya maipagkakailang labis-labis ang nararamdaman nilang hirap para sa kanilang mga buhay. Isang araw, nag-aayos si Borromeo ng mga panang gagamitin niya sa pangingisda. Maaga pa silang umalis ng kanyang ama sa kanilang tahanan, gawa ng manghuhuli sila ng mga isda noong mga araw na yon. Borromeo, kunin mo muna yung palakol na naiwan ko sa loob ng bahay. Bilis-bilisan mo't alis na tayo. Wika ng kanyang ama. Sige ho, tay. Saglit lang ho. Matapos sumagot ni Borromeo sa kanyang ama, dali-dali ring pumasok si Borromeo sa kanilang pamamahay. Nadatnan niya ang may kapansanan niyang kapatid na abala sa paglalaro sa loob ng kanilang tahanan. Ang ina naman noon ni Borromeo, abala sa pagluluto ng makakain ng kanyang mga kapatid. Matapos niyang makuha ang palakol, agaran din ang pagbalik niya sa kinaroroonan ng kanyang ama. Kasabay nito ay ang pag-umpisang maglakad nila patungong talon. Habang naglalakad sila Borromeo, panay ang usap nila ng kanyang ama. Ang paksa noon na kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa kanilang gagawin pagdating doon sa talon. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang talong palaging pinagkukunan noon nila Borromeo ng isda ay merong kakaibang nakaraan. Dahil ayon sa mga matatandang nakatira sa kanilang baryo, masyadong mapanganib umano ang pangunguha ng isda sa talon. Marami nang napaulat na hindi nakauwi matapos tangkaing kumuha ng pagkain doon. Kahit gano'n na ang bali-balita tungkol sa talong pinagkukunan nila ng isda, hindi ito naging hadlang sa kanilang mag-ama. Wala din naman kasi sila noong pagpipilian kung hindi ang makipagsapalaran sa kanilang lugar. Sa loob ng ilang taon, hindi naman nakaranas sila Borromeo ng kakaibang bagay sa talong kanilang pinagkukuhanan ng isda. Ordinaryo lamang ang tingin nila dito at wala silang nararamdamang kakaiba. Konting description lang sa talong aking binabanggit. Dito kasi iikot ang ating kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, ang talong pinapangisdaan noon nila Borromeo ay matatagpuan sa paanan ng bundok. Merong 2 punong nabubuhay sa bangin ng paanan ng bundok na siyang dinadaluyan ng tubig. Sa ilalim ng talon ay matatagpuan ang isang malapad na sapa na halos kulay asul na ang kulay. Sa sobrang linaw ng tubig doon, kitang-kita nila Borromeo ang mga isdang nagsisilanguyan. Dahil sa linaw ng tubig,
Madali nilang nakikita at napapana ang mga isdang namumuhay roon. Sa paligid ng talon na yon, napakaraming mga nagsisitaasang mga puno. Hitik na hitik noon sa mga galang hayop ang talong kanilang pinupuntahan at mararamdaman mo talaga doon ang buhay ng kalikasan. Balik tayo sa kwento. Pagdating nila Borromeo sa lugar, agaran din naman nilang ibinaba ang kanilang daladalang mga gamit. Ang iba sa kanilang mga gamit na dala ay ang kanilang pagkaing baon sa buong maghapong pangingisda. Silang mag-ama lamang noon ang naroon sa sapa, kaya wala silang magiging kaagaw sa mga isda. Borromeo, ako na muna ang lulusong ha. Bantayan mo muna ako dyan at ang ating mga gamit. Mahirap na. Baka merong galang hayop ang kumuha sa mga yan. Wika ng kanyang ama. Tumangulang naman noon si Borromeo at dali-dali ring bumalik sa kinaroroonan ng kanilang mga gamit. Agaran din namang lumusong noon ang kanyang ama upang umpisahan ng mamana. Paulit-ulit ang ginagawang paglusong ng ama noon ni Borromeo hanggang sa makakuha yon ng palos. Kung hindi ninyo na itatanong, ang palos ay isang uri ng isda na para bang ahas. Karaniwang naninirahan ang palos sa tubig tabang at siya ring pangunahing kinakain nila Borromeo. Napakasarap ng palos kapag ito ay isinusuba sa apoy at pinakukuluan sa gata. Sa pag-ahon noon ng ama ni Borromeo, agaran din naman siyang nagboluntaryo upang lumusong sa sapa. Tay, palos lang ho at isdang malalaki ang kukunin ko ha. Para naman kahit papano, may maibenta tayo sa baryo. Wika ni Borromeo bago ito lumusong sa sapa ng talon. Sa paglipas ng minuto, wala pang nakukuhang kahit isang palos itong si Borromeo. Kahit wala itong mahanap sa ilalim ng tubig, pinilit nitong maghanap ng mga palos sa paligid. Nakaapat na sisid na si Borromeo, wala pa rin itong nakukuha. Sa panghuling pag-ahon nito sa talon, napagdesisyonan ng kanyang ama na kumain na muna ng pananghalian. Agaran din namang tumungo si Borromeo sa kinaroroonan ng kanyang ama upang kumain. Borromeo, ako na muna ang lulusong ha. Magbantay ka na lang dito at hintayin mo ako sa aking pag-ahon. Wika ng kanyang ama. Pero tay, wala pa ako nakukuha eh. Hayaan niyo na muna ako. Sagot naman ni Borromeo. Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla siya nitong nilapitan at sinabihan ng, Tapos na ang umaga, Borromeo. Delikado sa iyong lumusong sa talong ito kapag ganitong oras na. Sumapit na ang 12:00 ng umaga, kaya tapos na din ang oras mo. Alam mo naman ang nangyayari sa lugar na to, di ba? Nang marinig ito ni Borromeo, hindi na nito nagawang rumason pa sa kanyang ama. Bigla niya kasing naalala ang mga sabi-sabi tungkol sa talong kanilang pinapangisdaan. Ayon kay Borromeo, nakadalasang biktima ng talong yon ang mga batang katulad niya. Walang nakakaalam noon kung paano at kung ano ang nilalang na kumukuha sa mga taong nagagawi sa talon. Walang kahit ni isang nakakaalam sa nangyayari doon at tanging haka-haka lamang ang kumakalat sa kanilang baryo. Ayon sa istorya ng iilan, meron umanong nagpapakitang nilalang sa mga batang sumisisid sa ilalim ng sapa. Nahugis tao pero kapag nahawakan na nito ang biktima, doon na unti-unting magbabago ang kaanyuan nito. Bigla nitong hihilahin ang biktimang kanyang nahawakan, papailalim sa talon hanggang sa wala na itong lakas upang magpumiglas pa. Hindi na din yon makikita sa ibabaw ng talon sa oras na mahila na ito ng nilalang. Maliban pa dyan, ang labis na nakakapangilabot na sabi-sabi sa talon ay ang pagkulay pula ng tubig nito sa pagsapit ng kabilugan ng buwan.
Ayon kasi sa mga matatanda na ang tubig umano sa talon ay dugo ng taong naging biktima ng nilalang sa paglipas ng panahon. Meron lang itong sabulag na napakalakas, kaya walang tao ang nakakakita sa totoong kulay ng sapa. Marami namang nagpapabulaan sa kwentong yon, kaya hindi ito gaanong binigyang atensyon nila Borromeo. Sa pag-ahon ng ama ni Borromeo, agaran din itong tumungo sa kanyang kinaroroonan na merong daladalang mga palos. Nakangiti itong lumapit kay Borromeo, hawak-hawak ang mga palos na huli niya. Babalik pa ako, anak. Parang natuntun ko na ata ang pugad ng mga palos. Wika sa kanya ng kanyang ama. Sige ho, tay. Basta mag-iingat kayo sa ilalim, ha? Sagot naman ni Borromeo. Sa pagsisid ng ama ni Borromeo, merong pangyayaring hindi inaasahan. Nang pagsisid nito sa sapa, bigla itong kumisay-kisay na parabang merong kung anong nilalang ang humawak sa kanyang katawan. Agaran din itong pinuntahan ni Borromeo nang makita niya ang kakaibang ginagawa ng kanyang ama. Pagsisid ni Borromeo sa ilalim ng sapa, maniwala kayo o hindi, bigla siyang binalot ng takot nang makita niya na ang ilalim ng talong yon na napapalibutan ng mga kalansay ng tao. Nakataas ang mga kamay na parabang humihingi yun ng tulong. Punong-puno din ng lumot ang bawat kalansay nito na siyang labis na ikinatakot ni Borromeo. Pagtingin niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang isang nilalang na merong mahabang katawan. Hawak-hawak nito ang ama ni Borromeo na siyang naging sanhi upang hindi ito makaahon sa itaas ng tubig. Patuloy ang pagpumiglas ng ama noon ni Borromeo pero hindi nito nagawang makatakas sa pagkakahawak ng nilalang. Paglalarawan ni Borromeo sa nilalang na yon, meron itong hasang sa tadyang at wala itong kasarian. Marami ding kaliskis ang nilalang na yon at meron itong kulay berdeng mga mata. Matatalas din ang mga pangil nito at malaisda ang hugis ng muka. Sa ilalim ng katawan ng nilalang na yon, nakasipat din si Borromeo ng mga pinagdikit-dikit na mga kamay ng tao. Segundo lang ang pagitan ng masipat ni Borromeo ito pero tumatak talaga yon sa kanyang isipan. Pag-ahon ni Borromeo sa talon, agaran din itong kumuha ng hangin at bumalik sa paglubog sa tubig upang tulungan ang kanyang ama. Dali-dali niya itong tinungo kahit ramdam ni Borromeo ang takot sa kanyang sarili. Paghawak niya sa kanyang ama, pansin ni Borromeong naghahabol hininga pa ito, kaya ginamit niya ang kanyang buong lakas upang maiahon ang kanyang amang nalulunod. Sa paglapit ni Borromeo sa kanyang ama, ay ang pagkawala naman ng nilalang. Animoy ayaw ng nilalang na yon ang merong makasilay sa kanya bukod sa kanyang biktima. Awa naman ng Diyos, nagawang maiahon noon ni Borromeo ang hinang-hina niyang ama. Dali-dali niya itong inalalayan patungong pangpang upang makahiga sa lupa. Tay, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong dito ni Borromeo. Habang patuloy sa pagtanong noon si Borromeo sa kanyang ama, kitang-kita niya ang pagbula ng talon na parabang merong nilalang ang nasa ilalim nito. Hindi na ito nagawa pang pansinin ni Borromeo sa kadahilan ng binabantayan niya ang kanyang ama. Sa isip-isip niya noon na kapag umahon ang nilalang na yon, hindi niya iiwan ang kanyang ama sa hinihigaan nito. Sabay silang mamamatay kung magkataong hindi sila palaring makaligtas. Hindi rin kasi maiaalis sa isipan ni Borromeo ang maaaring pag-ahon ng nilalang sa sapa. Laking pasasalamat na lamang niya noon, hindi nagawa ng nilalang ang umahon. Nang makapag-ipuna ng sapat na lakas ang ama ni Borromeo, agaran din niyang kinuha ang kanilang gamit sa sapa.
Kasabay ng pagligpit ni Borromeo ng kanilang gamit ay ang pag-alis din nila sa lugar. Hindi na nila nagawa pang sumaya sa mga palos na nahuli nila noon dahil sa sobrang takot na kanilang nararamdaman. Ang ama niya noon, halos hindi na makurap ang kanyang mga mata dahil sa kakaisip ng nilalang na kanyang nakita. Hindi rin ito nakakausap ng maayos ni Borromeo na parabang nagkaroon na ito ng trauma. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa ng makaalis doon nila Borromeo. Habang sila ay naglalakad, ipinangako na noon ni Borromeo na kahit kailan, hindi na siya babalik sa talon na yon. Akala niya noon, hanggang doon na lamang ang mangyayari sa kanila, pero hindi pala. Pagdating nila sa kanilang tahanan, agaran din namang tumulong ang ina ni Borromeo sa kanila. Hindi na nila nagawang asikasuhin ang mga palos na huli nito, gawa ng inuna muna nila ang kaligtasan ng kanilang ama. Bukod kasi sa namumutla ito, habol hininga rin ang ama ni Borromeo na parabang kinakapos ito sa hangin. Sa pagsapit ng gabi, naging maayos naman ang kaganapan sa paligid. Panatag na noon ang isipan ni Borromeo, gawa ng alam niyang hindi na sila magagawang masundan ng nilalang. Habang sila ay nagpapahinga, biglang napamulat ng mga mata si Borromeo. Meron kasi siyang naririnig na pagpalaspas ng mga dahon sa labas ng kanilang tahanan na nasa lupa ng kanilang bakuran. Animoy, merong isang malaking nilalang ang gumagapang papalapit sa kanilang bahay. Dali-dali din itong sinilip ni Borromeo sa siwang upang kumpirmahin ang kanyang mga narinig. Pagsilip ni Borromeo, agarang bumungad sa kanyang mga mata ang nilalang na nakita nila sa talon. Sinusundan ito ng mga kalansay na nagliliwanag ang mga mata na parabang tau-tauhan yon ng nilalang. Palingon-lingon ang nilalang sa paligid na parabang meron itong hinahanap. Sa sobrang takot noon ni Borromeo, agaran din siyang gumapang sa kanilang sahig upang tunguhin ang kanyang mga magulang. Pagdating niya sa mga ito, agaran din niyang ginising ang kanyang ama upang ipagsabi ang kanyang mga nakita. Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla itong nagsisisigaw sa takot na parabang takot na takot ito sa sinabi ni Borromeo. Animoy ang paninginoon ni Borromeo sa kanyang ama ay isa itong duwag dahil sa ipinapakita nitong asal. Dahil sa takot na takot noon ng ama ni Borromeo, ang kanyang ina ang naglakas ng loob upang samahan si Borromeo magmasid sa kanilang tahanan. Pagsilip nila sa siwang ay agaran din naman nilang nakita ang nilalang na yon, kasakasama ang mga kalansay nitong tau-tauhan. Naglilibot ito sa kanilang bahay na parabang meron itong hinahanap. Sa bawat paggalaw nito sa kanilang bakuran, ramdam na ramdam ni Borromeo ang paghinga ng nilalang. Hindi pa nakontento ang nilalang na yon at nagawa pa nitong umakyat sa kanilang pupungan. Mga ilang oras ding nagpalibot-libot ang nilalang sa tahanan nila Borromeo hanggang sa ito ay lumisan. Pag-alis ng nilalang, halos pakiramdam ni Borromeo, nabunutan siya ng isang malaking tinik sa kanyang lalamunan. Hindi na nagawang matulog pa noon ni Borromeo, gawa ng pinakikiramdaman niya ang nilalang na yon na baka muling bumalik sa kanilang tirahan. Kinaumagahan, umaga pang tumungo sila Borromeo sa isang manggagamot upang ipagsabi ang kaganapan sa kanilang tahanan noong nagdaang gabi. Ayon sa manggagamot, na ang nakita noon nila Borromeo ay ang engkantong namamahala sa lugar. Maaaring merong nakuhang isang bagay ang ama noon ni Borromeo, kaya nagparamdam ito sa kanila. Doon din pinaliwanag ng dalubhasang manggagamot ang mga dapat gawin nila Borromeo upang tantanan sila ng nilalang na yon. Dugo ang pinakapaborito ng nilalang na inyong nakita.
Alayan niyo ito sa kabilugan ng buwan upang magkaroon kayo ng katahimikan. Kapag binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko, maaaring ang isa sa mga miyembro ng iyong pamilya ay mamatay. Simple lang ang hinihingi nitong kapalit, kaya sana na may wag ninyong pagdamutan. Wika ng albularyo. Kitang-kita kasi ng albularyo sa kanyang pagtatawas sa ama ni Borromeo ang hiling ng nilalang na kanilang nasilayan. Naging malabo para sa albularyo ang naging sanhi ng pagpaparamdam nito sa mag-ama. Ayon kay Borromeo, hindi na din nila ito inalam sa kadahilanang ang nais lamang ni Borromeo ay malagay sa tahimik ang kanilang mga buhay. Habang hindi pa sumasapit ang kabilugan ng buwan, patuloy pa rin ang pagpaparamdam ng engkanto sa pamamahay nila Borromeo. Halos sa bawat gabing dumadaan ay nababaliw na sila dahil sa takot na kanilang mga nararamdaman. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, agaran ding nagbigay ng alay sila Borromeo sa talon. Doon nila nasilayan ang dugong umaagos sa talon na yon na siyang labis na ikinatakot nila Borromeo. Ang ginawa nila pagdating sa talon, ginilitan nila ng leeg ang mga baboy at manok na kanilang dala. Ang mga katawan ng mga hayop na kanilang inalay, ipinaagos nila sa talon upang ipakain sa nilalang. Kasabay ng pag-alay noon nila Borromeo, ay ang pag-alis nila sa talong yon, dala-dala ang pangakong kailanman ay hindi na nila nanaising magawi pa sa lugar na kanilang pinangingisdaan. Awa naman ng Diyos, tumigil ang nilalang na yon magmula noong sila ay nag-alay. Magpahanggang sa ngayon, dala-dala pa rin ni Borromeo ang mga alaalang hindi mawaklit sa kanyang isipan noong minsan silang nakasagupa ng engkanto sa talon na kung tawagin ay Burkang-ang. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig tong Burkang-ang na engkanto. Parang ano no? Parang engkanto sa Thailand eh. Mga ganun kasi yung pangalan doon, di ba? Tapos yung sapa, tubig pala yun. Ay ano pala, puro dugo. Tas ginagamitan lang ng sabulag. Siguro may part lang. Hindi yung buong sapa na talagang nag-uumapaw sa dugo. Di naman siguro. O kulay pula lang talaga yung tubig. Para sa may mga third eye, kung nakikita man nila yun. Di ba? O may mga panahon lang na nagiging tubig yung sapa. Pero not all the time. Kasi may mga nabubuhay na isda, di ba? Kagaya nga na nabanggit sa kwento. Pero yun, pagtagal ng panahon, wala nang gaanong nangisda kasi nga, kumukuha yung Burkang-ang, no? Baka mayroon nakaka-relate, baka mayroong may alam kung anong klase ng engkanto to kasi ako talaga, sorry, first time ko lang siyang narinig kaya wala akong pwedeng i-feed sa inyo. Yung iba, baka alam to. Comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.